Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW. Kung nasaan man kayong mundo, palok ng mundo, magandang araw po sa inyo, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan po natin, itong issue naman po ng Pogo. Particular po dun sa mga kapatid ni Alice, suspended Mayor Alice Guo. Basta Guo, yun. So, nahuli po kasi yung dalawang kapatid niya na may involvement din daw sa Pogo. So, ngayon, may nilabas po itong si Atty. Topacio kasi siya yung naging legal counsel po nung kapatid ni Bamban Mayor Guo na kumbaga ito meron siyang aligasyon dito na kumbaga may connection di umano itong mga illegal na pogo sa Administrasyong Marcos. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So, bago ang lahat, kung di ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong mga inilabas na picture ni Atty. Topacio at paano niya naiko-connect yung illegal na pogo sa Administrasyong Marcos. Ito po, siguro pamilyar na kayo rito sa picture na ito, no? Paki-distribute na lang, partner. Yung lumabas, sabi ng iba, ano daw, manipulated daw, etc., etc. Nandito po sa picture na to, I'm sure you're all familiar. Nag-print na ako ng reference niyo para maganda usapan. Pero sa internet ko lang po kinuha ito. Akala ko nga nung una, nung hindi ko pa kliyente si Miss Cassie Leong, ay ano to Photoshop. Kasi lahat nandito di ba? Parang meme, di ba? Now, I would like to tell you that Miss Cassandra Leong confirms the authenticity of this picture. Sabi niya, yun, medyo mabigat yung binitawan dito ni Atty. Topacio. Sabi niya parang nung una niya nakita yung picture nung hindi niya pa kliyente, yung kapatid nito ni ex-mayor Alex Guo, is parang meme lang. Dahil kumpleto yung mga cast ng Administrasyong Marcos. So, ibig sabihin, mga opisyal to. Mga, sabihin natin, part ng gabinete ni Bongbong Marcos, yung mga nandun sa picture, kasama itong kliyente niya. So, kung nandoon yung mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, so medyo mabigat-bigat na akusasyon o mabigat na sabihin natin, mabigat na na statement na mukhang may kinalaman yung illegal na pogo kasi tandaan nyo yung pogong involved dito is wala tong illegal to, wala tong permit, wala tong lisensya. So consider as illegal pogo to. So sila yung nagpapalakad. So bakit nandoon sa picture kasama si Pangulong Bongbong Marcos at yung mga sabihin natin mga opisyal na parte ng gabinete ni Marcos. ang nakikita nyo rito sa picture na to, talagang nandyan at the same time, at this place, and on that date, with President Marcos and First Lady Lisa Marcos. She confirms this. Yan yung sinasabi. Former BOC official, retired general, friend of BBM, nandyan yan. O si Maria Ortega, CADCOR director ngayon. Benito Tecnico, Special Envoy to China, Mr. Wo, Pogo owner sa Porac, wife of Rainier Chu, ito si Rainier Chu, Bongbong Marcos, Lisa Marcos. So, yan yung picture na medyo black and white. Hanapin lang natin sa internet yung colored copy ng picture niya. Pero base sa mga sinabi ni Atty. Topacio, bakit nandoon yung mga opisyal at mga sabihin natin mga owner ng Pogo na ito yung mga illegal di umano daw
So, kumbaga bakit kasama ng nila BBM, ni First Lady Lisa Marcos, nandun pa yung head ng PAGCOR, nandun pa yung mga boss ng mga Pogo. So, malaking malaking issue to na mukhang talagang may koneksyon yung administrasyon na to sa paglaganap ng mga illegal na Pogo. Kasi yan yung ibinabanat nila kay Pangulong Duterte. Sinasabi nila na dahil daw kay Duterte kaya nagkagayon yung Pogo. Which is totoo naman na kay Pangulong Duterte nagsimula yung Pogo. Pero panahon ni Marcos, lumaganap yung mga illegal na Pogo. Kasi yung sa panahon ni Pangulong Duterte, nagbigay siya ng lisensya para maging legal yung mga pag-ooperate ng Pogo. Noong time na yan during pandemic yan. So, siyempre, alam naman natin kailangan ng pagkakitaan yung gobyerno natin dahil maraming kailangang pagkagastusan. Andyan na yung mga vaccine, andyan yung mga quarantine facility, pamimigay ng kung ano-ano para labanan yung pandemya. So, isa yun sa mga naging tools ni Pangulong Duterte para makasurvive yung Pilipinas diyan sa pandemic. Kasi kung di gagawa ng paraan ni Pangulong Duterte, malamang maraming magkakandamatay na Pilipino. Pero yun nga, dahil sa maganda naman yung naging intensyon ni Pangulong Duterte, sumama yan nung after na wala na siya sa posisyon at nag-assume na si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga 'di ba yung lumutang yung mga problema sa Pogo, itong pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sinamantala yan ng mga corrupt official na pagkakitaan yung Pogo. Dahil nga illegal yan, siyempre may mga padulas-padulas yan. Kasi kung legal naman yan, ba't kailangan nila magbigay ng padulas para makapag-operate? So, siyempre kung halimbawa, dumaan sila sa tamang proseso, ibig sabihin, legal yung operation ng Pogo, legal yung kanilang transaction. So, since illegal nga yan, so, nandyan nakita yung mga masasamang gawain ng mga illegal na Pogo, andyan yung mga may tinotorture, diba? Nai-involve sa mga hindi magagandang gawain. So naging rampant yung yung paglabas ng mga illegal na Pogo. So dahil pala dito, mukhang totoo. Sabi nga ni Atty. Topacio, binalidate ng kliyente niya na totoo daw yung picture na yan. She also confirms that she has some information regarding Pogo operations. And this picture may hold the clue as to why Pogo operations, especially illegal Pogo, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some of. So ito yung sisira doon sa mga vlogger ng administrasyon na pinakakalat nila na panahon doon ni Pangulong Duterte, nagkalat ng illegal na Pogo. So ito na yung statement na magpapatunay na talagang hindi sa panahon ni Pangulong Duterte lumabas yung mga illegal na Pogo. So talagang naging rampant yan panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga siguro itong si Bongbong Marcos kumbaga weak leader nga, 'di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte. So maraming tumulong diyan para maging presidente. So hindi siya makapalag dito ngayon sa mga tumulong sa kanya. So kaya pinababayaan lang. Kaya nga 'di ba ang statement nga niya no SONA, ipasasara daw niya yung Pogo immediately. Tapos biglang kabig na December daw, doon pala mag-i-start yung pagko-close ng Pogo. So binigyan pa niya ng 6 months yung mga Pogo owner para alam niyo yun na makabawi pa. So sinasabi nga rin nila na mukhang nakapag-down payment na itong mga illegal na Pogo kaya hindi kagad may ipasara ni Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi na nila may babalik yung na-down payment na baka nga nagamit na, baka naibigay na doon sa mga kabit ng mga opisyal ng gobyerno. Siyempre, di ba, kumbaga na-chop-chop na yung pera. So hindi na nila maibalik at magkakahiyaan pa. At baka lalo pa silang malaglag, kaya binigyan pa raw ng 6 months na makapag-operate para at least makabawi man lang bago sila ipasara. Officials of the present administration.
Sabi nga nila, a picture speaks 1,000 words. Bahala na kayo mag-conclude kung sino-sino bang nandito na maaring mag-aid and abet ng illegal POGO operations. Eto na rin sigurong picture na ito ang clue kung bakit nagkaroon bigla ng crackdown sa POGO operations. Kasi alam naman natin lahat yan, dalawa naman yung POGO yung sa Porac at saka sa Island Cove sa Cavite Province, di ba? Dalawang POGO. Nandito na lahat ng clues. Nandito na. So, authentic tong picture na to na So, pwede pang lumabas dito Parang ibig sabihin nito, a dose of your own medicine to, di ba? Kasi pinakakalat nila na nung una, dahil may picture daw si Pangulong Duterte kasama si ex-mayor Alex Guo. So, sinasabi nila na may connection daw yung dalawa. Pero nung naglabas din ng panibagong picture na magkasama si Mayor Duterte, si Mayor Guo at si Bongbong Marcos, ang palusot nila nagpa-picture lang daw. Dahil siyempre election yun, hindi daw may iwasan na may magpa-picture kay Bongbong Marcos. So yun yung nagiging palusot nila. Pero yung palusot ni Pangulong Duterte na kumbaga nag-courtesy call lang si Bamban Mayor Guo, hindi nila tinatanggap. Pero yung palusot ni Marcos na nagpa-picture lang, tinanggap nila. So malamang sa malamang, ito rin yung gagamiting palusot ng mga vlogger ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nagpa-picture lang diyan yung kapatid ni Mayor Alex Guo. Pero kung isipin mo, andyan yung mga top official ni Bongbong Marcos. Tapos may lalapit na out of nowhere na hindi naman nila kilala, na wala namang connection kung wala. Tapos bilang papipwestuhin pa sa gitna or sabihin natin kasama ng gabinete. Siyempre part pa rin ng gabinete ni Marcos yung mga yan dahil siyempre mga alter ego niya yung mga yan So, pwede bang ganun yung mangyari? Siyempre kung magpapapicture ka, kung di ka naman kilala, doon lang sa particular na tao, kay Pangulong Bongbong Marcos or kay Lisa Marcos. Pero kung isasama mo pa yung mga miyembro ng gabinete mo, medyo nakakapagtaka yan. Kaya nga, di ba, a dose of your own medicine. Kumbaga yan, bumabalik na kay Bongbong Marcos yung mga palusot niya. At paano niya kaya lulusutan na ito? May body language pa na naka-lean si Lisa Marcos kay Cassie Leong dito. Naka-lean pa raw, ibig sabihin close pa yun. Kasi kung hindi naman kayo close, bakit kayo lilin pa doon? Di ba paano? Didikit lang. Kakadikit lang kayo, magko-compress. Pero yung ililin mo pa yung katawan mo, is yun, kumbaga sign yun na magkakilala kayo. Kasi komportable kayo sa isa't isa. Diba? So, medyo may hirapan sila ipaliwanag to. Okay. However, ang impormasyon pong ito, from my evaluation, may be self-incriminatory. Therefore, I have advised my client to invoke her constitutional right to remain silent and against self-incrimination. At we are hoping yun, gagamit na ng pinagbabawal na technique itong si Attorney Topacio. So, in-advise niya na yung kliyente niya na gamitin yung gasgas na linyahan ng mga ayaw sumagot sa mga Senate hearing, sa Congress hearing, yung self-incrimination. So, pinai-invoke niya sa kanyang kliyente yung self-incrimination. So, hindi na magsasalita, dadalo lang sa mga hearing, pero hindi magsasalita ng anything. Hindi niya sasagutin lahat ng itatanong sa kanya. So, ang lagi niyang isasagot lang is i-invoke yung kanyang self-incrimination. So, kumbaga dito, wala silang makukuhang impormasyon na ngayon sa mga itatanong, sa mga gusto nilang palabasin. Kasi yung nangyayari dyan, kumbaga, yung hearing, sila yung magdadrive kung saan pupunta yung investigasyon nila. So kung gusto nilang ipasamain, dikdikin yung
itong kapatid ni Mayor Alex Guo or si Alex Guo mismo gusto nilang digdigin ng todo, talagang magagawa nila. Kasi hindi pwedeng di sumagot sa mga hearing na yan. So, dito in-advise na ni Atty. Topacio na manahimik yung kanyang kliyente. Parang wala nang lumabas na impormasyon pa. Kumbaga dito, gagawin ng intakto. So, medyo kakabahan na rito yung administrasyon dahil siyempre, kumbaga medyo marami na sigurong alam or meron itong alas na pwedeng ilabas para idiin itong administrasyon na to sa pagkalat ng mga illegal na pogo. So, abangan natin kung ano pa yung mga statement pang ilalabas nito ni Atty. Topacio para idiin pa o ipakita kung ano ba yung nangyari, bakit lumaganap yung illegal na pogo dito sa Pilipinas. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.